Dominant Protector. Credit to the author. 7,181-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sabay na tumanggo sina Xinjian at Qin Iyang. Pareho sila ng sitwasyon ni Sanzo. Kung wala silang mapapala, mas gugustuhin pa nilang labanan si Terence hanggang kamatayan. Kalimutan mo na yan, kung gusto niyong sabihin yan, gawin na natin. Ayaw sayangin ni Terence ang kanyang hininga, walang kwentang bagay ang lahat ng ito, kaya pwede siyang pumili muna. Siyempre, kahit may iba pang magagandang bagay sa tambak ng basura, hindi pa rin iyon makakataka sa kamay ni Terence. Rommel, bakit ka pumayag sa hiling nila? Kapag kailangan ka, ngingitian mo sila, at kapag hindi ka naman kailangan, magmumukha kang masama at magsasalita ng masasakit na salita. Bakit pa natin sila kailangang isama? Mas mabuting maghiwalay na lang tayo at maghiwalay ng landas. Ayaw sumuko ng itim na wildflower. Ngayong nasa tabi na niya si Terence, pakiramdam niya ay kayanan niyang harapin sina Sanzo at ang iba pa ng sabay-sabay ng walang anumang problema, kaya gusto niyang makipaghiwalay kay Terence. Ang pagsunod kay Terence ay magpapahintulot sa kanila na maglakad sa berdeng malademonyo na libingan na parang patag na lupa, kaya bakit nila kinailangang magdala ng napakaraming pasanin at hatiin ang mga benepisyo? Ate Elisa, kalimutan mo na yan, umatras ka lang ng kaunti at magiging maayos din ang lahat. Tatanggalin ko muna ang mga mekanismo sa tunnel. Ngumiti si Terence habang inaalo ang itim na ligaw na bulaklak. Nakahinga ng maluwag sina Sanzo at ang iba pa. Natatakot sila na mahikayat si Terence ng itim na ligaw na bulaklak, ngunit sila ang humihingi ng tulong kay Terence. Tumawa ng matamlay ang grupo habang pinupuri nila si Terence, ngunit ikinumpas lamang nito ang kanyang kamay at naglakad papasok sa tunnel. Muling lumitaw ang mga nakatagong baging sa lugar kung saan sila lumitaw, ngunit walang kalaban-laban si Terence sa naunang tao. Ang kanyang esensyal na espiritu ay hindi natatakot sa mga baging, kaya hinayaan niyang bumuo ng hola ang mga baging sa paligid niya. Naputol ang paningin ng lahat, at lahat sila ay nagsimulang kabahan, hindi alam kung makakalabas pa ba si Terence sa hola. Siyempre, lahat sila ay may iba't ibang nararamdaman. Halimbawa, ang itim na wildflower ay talagang nag-aalala para sa kaligtasan ni Terence, natatakot na baka malagay ito sa alanganin. Mas nag-aalala sina Sanzo at ang iba pa na kung hindi ito kakayanin ni Terence, matatapos ang kanilang paglalakbay patungo sa puntod ng berdeng demonyong Diyos. Hindi sila pinaghintay ng matagal ni Terence. Pagkalipas ng 1 o 2 segundo, ang itim na liwanag ay tumago sa mga puwang sa kulungan ng baging. Sa isang iglap, ang kulungan ng baging ay tila naging isang malaking parkupino, na natatakpan ng mga itim na pako ng liwanag. Sa isang iglap, ang hola ay tuluyang nabasag, naging hindi mabilang na mga piraso na lumipad kung saan-saan. Muling lumitaw si Terence, at may hawak na espada, at nagpatuloy siya sa pagsulong. Sa likuran niya, ang mga baging ay tuluyang natuyo at hindi na mapanganib. Bago pa man makarating sa silid na bato at sa bagong pinto, nakasagupa pa si Terence ng ilan pang mga patibong, ngunit madali at masayang natalo ang lahat ng mga ito. Nakita ito ni Sanzo at ng iba pa, at mas lalo silang natakot sa lakas ni Terence. Hindi man kasing taas ng kanilang tatlo ang antas ng lakas ni Terence, pero ang lakas niya sa pakikipaglaban ay tiyak na mas mataas sa kanila. Marahil ay kinailangan nilang tatlo na magsanib puwersa para supulan siya. Naisip ni Sanzo ang lakas ni Terence, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting panghihinayang. Hindi niya dapat pinuntirya si Xinjian. Marami sa kanilang mga tauhan ang namatay, at kung hindi nila palihim na pinatay ang mga tao, mas malaki ang posibilidad na makaharap nila si Terence. Sige, lahat kayo, lumapit kayo. Pumunta si Terence sa pangalawang pinto at tinawag ang lahat. Pinakalma ni Sanzo ang sarili at pansamantalang isinantabi ang bagay na ito. Bahagya siyang yumuko sa itim na ligaw na bulaklak at magalang na sinabi, "Itim na ligaw na bulaklak, ikaw muna." Ginagawa niya ito kung sakali, kung hindi lilinisin ng mabuti ni Terence ang lugar, at mayroon pa ring mga nakatagong panganib, maaaring matalo ang itim na wildflower. Duwag kang daga. Malamig na sumingot si Black Wildflower at hindi sila pinansin. Mabilis siyang naglakad papunta kay Terence, kasunod sina Sanzo at ang iba pa. Pagdating nila, nakapaglibot na si Terence sa 2 silid at nakapaglabas ng ilang gamit.
Walang anumang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon, kaya iniwan na lang niya ang mga ito sa sahig. Kung mayroong magandang bagay, hindi magpipigil si Terence, ilalagay niya lang ito sa espasyo ng Jade. Walang pakialam si Terence, pero naiinggit ang iba. Pumayag silang si Terence ang unang pumili, kaya hindi na sila gumawa ng aksyon. Higit sa lahat, hindi alam ni Sanzo at ng iba pa kung ang mga bagay na ito ay nakalalasan o hindi. Paano kung aksidente silang mahawa at mamatay agad? Kapatid na Romal, ang mga bagay na ito ay mangyayari ayon sa napagkasunduan natin, maaari kang pumili muna. Siyempre, bago iyon, iniisip ko kung maaari mo munang alisin ang lason sa mga ito. Bilang gantimpala, maaari kang pumili ng isa pa. Bagamat nag-aatubili si Sanzo, ganoon lang ang magagawa niyang kahilingan. Ang mga bagay na nauna ay pawang kay Terence, kaya hindi mahalaga kung hindi niya ay detoxify ang mga ito, pero lahat ay may bahagi. Sino ang maglalakas loob na uminom ng mga ito kung nalasan ang mga ito? Natawa si Terence sa sarili niya, sinasadya niyang ginamit ang lason ng Hidden Death Sect ngayon lang pero hindi man lang nalasan ang isang ito. Siyempre, madali lang siyang lasunin. Kung gagawin niya iyon sa harap ni Sanzo at ng iba pa, malamang hindi nila malalaman. Hindi naman sa hindi ko kaya. Dahil pamilya tayong lahat, at ubili kong aalisin ang lason sa mga bagay na ito. Tinaas ni Terence ang isang kilay at sinabing, kahit medyo talo pa kung kukuha pa tayo ng isa, pareho tayo ng kakampi, kaya tanggapin na lang natin ang talo. Medyo na sina Sanzo at ang dalawa pa sa mga sinabi ni Terence, ngunit hindi sila nang ahas na pabulaanan ito. Kailangan na nilang umasa kay Terence ngayon, kaya ang tanging matiis na lang nila ay ang kanilang mga nagawa. Ate, Elisa, pwede kang pumili ng kahit anong gusto mo. Wala akong kailangan, kaya ibibigay namin sa iyo ang lahat ng meron kami. Naging itim na ligaw na bulaklak si Terence, at nang makita ang kumikinang nitong mga mata, malamang ay susuntukan niya ito kung hindi lang dahil kay Terence. Hehe, hindi magiging magalang si ate kung ganoon. Nakangiting sabi ng itim na wildflower at agad na kinuha ang isang bagay na matagal na niyang tinitingnan simula pa noong una. Tungkol naman sa lason na naroon. Dahil pinapili siya ni Terence, wala nang natitirang lason. Teka, wala bang lason dyan? Ibig sabihin, hindi mo na kailangang mag-detoxify. Dahil hindi mo naman kailangang alisin ang lason, bakit ka pa uminom ng isa pa? Biglang sigaw ni Chin Iyang. Anong problema? Nagsisisi ka na ba ngayon? Wala talagang pakialam ang batang Panginoong ito sa dagdag o bawas, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Napaangat ang mga labi ni Terence at napangisi ng mapanokso. Sa totoo lang, nakakalason talaga ang mga bagay na ito, pero hindi ito kayang mapansin ng mga ordinaryong tao. Kung gusto mong gawin ito ng mag-isa, subukan mo, pero kung may mangyari, hindi mananagot ang batang Panginoon na ito. Natatarante si Chin Iyang, ngunit ang reaksyon ng itim na ligaw na bulaklak ay nagpahirap sa kanya na paniwalaan si Terence. Agad siyang ngumisi at humakbang paarap. Susubukan ko kung ganoon. Sa tingin mo ba talaga ay hindi ko maintindihan ang maliliit mong pandaraya? Kasabay nito, inabot ni Chin Yang ang isang bagay na pinagmamasdan niya. Hindi siya pinigilan ni Terence, pinag-cruise niya ang mga braso sa harap ng dibdib niya na parang naghihintay ng magandang palabas. 7,182. Nang matanggap ni Chin Iyang ang bagay na gusto niya, bago pa man siya matuwa, nagsimulang magkulay itim ang kanyang palad. Nagulat siya at itinapon ang bagay. Nakakalason. Nakakalason talaga. Natakot si Chin Iyang, nakasuot na siya ng isang translucent na pares ng anti-poison gloves, ngunit hindi nito napigilan ang pagpasok ng lason sa kanyang katawan. Humarap siya kay Terence at nagmakaawa, kapatid. Romal. Iligtas. Iligtas mo ako. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, nangangitim na ang kanyang mukha. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa lupa. Huli na ang lahat. Umiling si Terence at tumingin kay Chin Iyang nang may kaawa-awang tingin, inaatake ng lason ang puso. Hindi ako natatakot sa lasong ito, pero hindi kita mailigtas. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Chin Iyang. Hindi man lang niya narinig ang mga sinabi ni Terence bago siya namatay. Pinagpawisan ng malamig sina Sanzo at Xinjian. Kahit ano paman, hindi niya inaasahan ang ganitong katapusan. Kasabay nito, medyo pinalad siya na hindi siya nagmamadaling ipaglaban ang bagay na iyon.
Kung isa sa alang-alang kung gaano nasaktan ni Chin Iyang si Terence dati, pinaghihinalaan pa nga nina Sanzo at Sinjen na sinasadya siyang lasunin ni Terence. Kahit hindi, malamang nasa isip niya na hindi siya tutulungan, di ba? Matandang bay, matandang Holmes, bakit hindi mo subukan? Wala akong pakialam. Hindi pinansin ni Terence ang katawan ni Chin Iyang at humarap kina Sanzo at Sinjen ng may bahagyang ngiti, siguro nga'y mapalad kayo at hindi kayo mahawa ng lason. Naisip ni Sanzo, hindi ikaw ang mamamatay, kaya syempre wala kang pakialam. Alam mong nakakalason, pero gusto mo pa ring subukan. Sa tingin mo ba talaga ay tanga kami? Mabilis nang umiti si Sanzo at sinabing, hindi na kailangan, hindi na kailangan. Noon pa man ay naniniwala na ako sa iyo, kapatid na Romal. Hindi ba't ako ang nagmungkahi ng ideya na alisin ang lason? Oo, oo, oo. Ako, si matandang Holmes, ay hindi magpapasakop kung inuman maliban sa iyo, kapatid na Romal. Ang lason sa mga bagay na ito ay masyadong malakas. Kung hindi ito aalisin ni kapatid na Romal, hindi kami maglalakas loob na kunin ito. Mabilis na sumunod si Sinjan. Kung tungkol naman sa kung bakit kinuha ng itim na wildflower ang bagay na iyon, hindi naman ito problema. Sinadya nila ni Sanzo na baliwalain ito. Sige, lahat tayo ay nasa iisang panig. Kung naniniwala ka sa akin, hindi kita aapihin. Kumunot ang noo ni Terence habang sumusulyap kay Chin Iyang, kung mayroon pa ring mga taong hindi naniniwala sa batang Panginoong ito, makabubuting umalis ka na sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, kung hindi ay mamamatay ka. Palihim na pinunasan ni Sanzo ang kanyang malamig na pawis. Nagluksa siya para sa kanyang kakampi, si Chin Iyang Wen, ng 2 segundo. Pagkatapos ay tumawa siya at sinabing, paano may hindi naniniwala sa iyo, kapatid na Romal? Huwag kang mag-alala, lahat kami ay naniniwala sa iyo. Sa punto ito, humarap si Sanzo sa 3 nasasakupan ni Chin Iyang Wen at sinabing, patay na si Chin Iyang. Kung gusto ninyong makakuha ng isang bagay, kailangan ninyong sumunod sa akin. Ang iba pang mga tao ay mga pinagkakatiwalaang katulong ni Chin Iyang. Natural lamang na alam nila ang tungkol sa lihim na alyansa sa pagitan ni Chin Iyang at Sanzo, kaya wala silang anumang pagtutol sa pagsali kay Sanzo. Nakita lang nila ang kanilang mga pagkamatay dati, kaya medyo kinakabahan sila. Sila kaya ang susunod na magiging kalaban ng mga Kanyen. Gayunpaman, dahil nakarating na sila sa lugar na ito, imposibleng tumalikod at umalis. Gaya ng kasabihan, ang kayamanan ay nagmumula sa panganib. Ngayon na ang oras para sumugal. Nagkatinginan silang 3 at agad na kinumpirma ang kanilang mga balak. Agad na natuwa si Sanzo. Mabuti na lang at namatay si Chin Iyang. Siya na ang naging commander ng poste ng ilaw, pero hindi niya inaasahan na kaya niyang sakupin ang mga tauhan ni Chin Iyang. Bagamat 3 na lang ang natitira, kahit papaano ay kasanlakas niya ni Sinjan. Sabi ni na matandang Bay at matandang Holmes, walang problema. Mayroon ba sa inyo na may anumang pagtutol? Hindi interesado si Terence na harapin ni Sanzo si Chin Iyang. Sa ganitong paraan, makokontrol ni na Sanzo at Sinjan ang isa't isa, kaya't sinulyapan niya lamang sila ng walang pakialam. Ngumiti ang iba pang mga alipors at sinabing wala silang magiging problema at tiyak na makikinig sa kanilang amo. Tumango si Terence, kontento. Nagkunwari siyang inalis ang lason. Sa katunayan, ang mga bagay na ito ay walang anumang lason sa simula pa lang. Ang pagkamatay ni Chin Iyang ay ganap na sanhi ni Terence, na gumamit ng lason ng Hidden Death Sect para patayin siya. Kasalanan ni Chin Iyang kung bakit siya masayang tumalon at nakipagtalo kay Terence. Sino pa ang mamamatay kung hindi siya mamamatay? Pabaya na sabi ni Terence bago ikinumpas ang kamay. Sige, wala nang lason dyan. Pwede nyo nang hatiin ang mga bagay na pinili ni Ate Elisa. Ako muna ang magbubukas ng pinto. Dahil doon, hindi na pinansin ni Terence ang kanilang reaksyon at bumalik na lang sa mga silid na bato sa magkabilang gilid, at binuksan ang pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto, inilantad ang tanawin sa likod nito. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang bagong pasilyo, kundi isang bulwagan. Natapos ng pumili ng mga bagay si Black Wildflower, at hinati na rin ni na Sanzo at ng iba pa ang natitira. Ngayon, nakatayo silang lahat sa may pintuan, nakatingin sa bulwagan, ngunit walang nang ahas na pumasok muna. Ate, Elisa, gusto mo bang tulungan kitang itago ang mga gamit mo? Mukhang hindi ito gaanong convenient para sa iyo.
Hindi binanggit ni Terence ang tungkol sa bulwagan, ngunit ngumiti siya sa itim na ligaw na bulaklak. Ang pagdadala ng ganito kalaking bag ay magiging napakahirap para sa likuran. Walang hiniling si Terence, kaya naman ang itim na ligaw na bulaklak ay nagkaroon ng magandang ani. Dalawa sa mga bagay na kanyang napili ay hindi rin maliit, at ang bag na dala nito ay halos mas malaki pa sa kanyang katawan. Ayos lang naman sana ang maglakad ng normal, pero magiging masyadong abala kung makakaharap sila ng panganib o labanan. Romal, tutulungan mo ba akong buhatin ito? Hindi ba iyon makakaapekto sa iyo? Hindi nag-alala ang itim na wildflower na baka kunin ito ni Terence. Hindi niya ito nagustuhan noong una pa lang, bakit pa siya babalik para kunin ito? Huwag kang mag-alala, mayroon akong kayamanan. Tinapik ni Terence ang storage bag sa kanyang baywang, ito ay isang bagay na dati niyang itinatago sa mga tao. Walang anumang epekto iyon sa iyo kung iiwan mo ito rito. Maaari kayang ito ang maalamat na kayamanan sa kalawakan. Nagliwanag ang mga mata ng itim na ligaw na bulaklak, nagpapakita ng nag-aalab na pagnanasa. Hindi ko inakalang makakakita pala ang kapatid ko ng ganito kalaking kayamanan. Sa sub-island, napakakaunting tao ang maaaring gumamit ng mga storage bag, at halos walang ganoong mga props, ngunit mayroon pa ring mga chismis na ganoon. Hindi man lang kasing husay ng sinaunang mundo ng pakikipaglaban ang lugar na ito, kaya hindi nagulat si Terence. Kung ikukumpara sa nag-aalab na pagnanasa ng itim na ligaw na bulaklak, sina Sanzo at Sinjen ay sakam na nakatingin sa imbakan ng bag ni Terence. Nadama nila na kung makukuha nila ang kayamanang ito, makakapasok sila sa berdeng libingan ng demonyong Diyos. Hindi nila alam na maraming dalang storage bag si Terence. Bilang isa sa mga nasamsam sa digmaan, sobra pa sa sapat ang dala niya para mabigyan ang lahat ng 10 nito. Mas lalong kumurap ang mga mata ni Sanzo at Sinjen nang makita nila si Terence na naglalagay ng malaking supot ng mga itim na ligaw na bulaklak sa kanyang storage bag. Halata ang kanilang iniisip. Bukas na ang pinto. Sino ang mag-scout sa pagkakataong ito? Itinago ni Terence ang pakete at ngumiti sa mga natitira tao na nakaramdam ng kilabot sa kanilang mga puso. Panahon na para maging kumpe muli ng kanyan. 7,183. Matandang Holmes, ikaw naman ngayon. Sana'y magtagumpay ang iyong mga tauhan. Agad na ikinuyong ni Sanzo ang kanyang mga kamay kay Sinjen at nakangiting sinabi, ang mga tauhan ko ang nagmanman sa daan ngayon lang. Wala na si Chin Iyang, kaya ayos lang kung ikaw naman ang susunod, di ba? Hindi nakapagsalita si Sinjen at tanging ang kanyang tatlong nasasakupan lamang ang kanyang nagawang bumaling. Umiiyak ang tatlong lalaki na parang patay na ang mga magulang nila. Hindi, mas malala pa iyon kaysa roon dahil baka mamatay sila. Dumudugo ang puso ni Sinjen. Iilan na lang ang natitira niyang mga tauhan at talagang papanoorin niya silang mamatay. Siyempre, hindi nag-aalala si Holmes sa buhay ng kanyang mga tauhan, nag-aalala siyang durugin siya hanggang mamatay ni Terence nang wala ang kanyang mga tauhan. Matapos magatubili ng ilang sandali, pinilit ni Sinjen na ngumiti at sinabing, kapatid na Romal, nakikita mo na ang iyong mga pamamaraan ay napakalakas, kaya hindi ba dapat ay mas maging mapagparaya ka sa bagay ng paggalugad sa landas? Ikaw pa rin ang unang pipili mula sa natitirang ani, at bibigyan kita ng 20% ng aking bahagi. Paano? Tama, tama, tama. Ako, si Laobay, ay handa ring magbigay ng 20% kay Kuya Romal, basta't mapapasama tayo ni Kuya Romal. Mabilis na sumunod si Sanzo. Ngayong mahigit kalahati na sa kanila ang patay, kung patuloy silang mawawalan ng mas maraming tauhan, mahihirapan silang harapin ang mga susunod na yugto. Kaya naman, may balak na siyang makipagsanib puwersa muli kay Sinjen. Hehe. Ang ganda talaga ng plano ninyo. Gusto nyo ba akong maging pathfinder ninyo na may 20% lang ng ani? Sa totoo lang, pwede pa rin akong pumasok kasama ka o wala, kaya bakit ko pa kayo kailangang isama para hatiin ang mga gamit? Natatawang tumawa si Terence. Kapag pumasok ako kasama si Ate Elisa, lahat ng nasa loob ay magiging atin, anong pakialam mo? Kapatid na Romal, hindi mo masasabi yan. Kung may panganib sa loob na hindi ninyo kayang harapin, hindi ba't makikita ang kahalagahan natin? Gaya ng kasabihan, ang lakas ay nasa bilang. Hindi ba't mas malaking proteksyon ang pagkakaroon ng mas maraming tao? Tumawa ng matamlay si Sanzo at ibinaba ang kanyang saloobin.
Bukod pa rito, kapatid na Romal, kung isasama mo kami rito, kayong dalawa ang makakakuha ng karamihan ng ani, at susunod lang kami at iinom ng sopas. Sa anumang kaso, karamihan sa mga bagay ay mga bagay na ayaw at ayaw mo. Ang kabutihan ng lahat ang pinakamabuti. Hindi mahalaga kung uminom ka ng sopas, pero kung gusto mong tumulong ang batang Panginoon na ito, hindi pwedeng masyadong mababa ang presyo. Hinimas ni Terence ang kanyang baba. Paano kung ganito, napagkasunduan natin na hatiin ang kita? Bigyan ninyo ako ng kalahati, at ihahatid ko kayo rito. Hindi natuwa sina Sanzo at Xinjian. Bawat isa sa kanila ay may kalahati, ibig sabihin ang pinagsamang pakinabang nila ay katumbas lamang ng dagdag na pakinabang ni Terence. Hindi pa kasama rito ang orihinal na bahagi ni Terence. Sobra na ito. Hindi ka pa rin kontento. Ayos lang kung hindi ka kontento, pwede ka na lang dito. Sasama ako sa nakababatang kapatid na si Romal. Siyempre, pwede ka ring pumasok kung gusto mo, pero wala kaming pakialam kung may panganib. Hindi na nababalot ng itim na ligaw na bulaklak ang kanyang damit, kaya kinuha niya ang kanyang pamaypay at marahang iwinagayway ito sa kanyang bibig. Nanliit ang kanyang mga mata at ngumiti na parang isang maliit na sorrow. Isipin mong mabuti. Sa ngayon, kayo ang nagmamakaawa sa amin, hindi kami ang nagmamakaawa sa inyo. Kung nagkasundo lang sana sila habang naglalakbay, hindi sana naging ganito kaagresibo ang itim na ligaw na bulaklak. Pero ano kaya ang ginawa nila habang naglalakbay? Hindi lang siya nagkaroon ng panloob na alitan, kundi pati sina Terence at ang itim na wildflower ay tina-target din niya. Kahit gaano pa kabait ang isang tao, magagalitin pa rin sila. Hindi pa kasama rito, ang itim na wildflower ay hindi pala mabait na tao sa simula pa lang. Isa rin siyang walang awa at makapangyarihang tao. Mabuti. 50% naman. Nag-isip sandali si Sanzo, pagkatapos ay nagngalit ang mga ngipin at sumang-ayon. Kung makakapasok siya, 50% lang ng orihinal na ani ang makukuha niya. Kung hindi siya makakapasok, wala siyang makukuha kahit isang hibla ng buhok. Dahil napunta na siya sa lugar na ito, paano siya magiging handang sumuko? Bukod pa rito, pagdating nila, kung paano ipamamahagi ang ani ay nakasalalay sa lakas ng bawat isa. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mapanatili ang kanilang lakas at hintayin ang huling sandali upang magpasya kung sino ang mananalo. Pareho ang iniisip ni Xinjian at sumang-ayon pagkatapos ni Sanzo. Nagtinginan silang dalawa ng palihim at nakita ang intensyon ng isa't isa na magtulungan muli. Masyadong nakakamangha ang ipinakita ni Terence. Akala ni na Sanzo at Xinjian ay wala silang gaanong tsansa na manalo kung lalabanan nila si Terence ng mag-isa, pero kung magtutulungan sila, baka may tsansa silang masugpo sina Terence at ang itim na wildflower. Sige, lahat tayo ay prangka. Dahil nagkasundo na tayo, Terence na pumasok na tayo. Nakangiting ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at pumasok sa silid. Maaari kayong maghintay sandali at hintayin ang senyales ko. Hindi kailangan ni na Sanzo at ng iba pa ang mga tagubilin ni Terence, papasok lamang sila pagkatapos masigurong ligtas ang lugar, kaya kinakabahan nilang pinanood ang mga hakbang ni Terence. Pero pagpasok ni Terence, walang nangyari. Mabagal siyang naglakad-lakad sa bulwagan, ngunit walang mga bitag o nakalalasong gas. Tila ligtas naman ang bulwagan. Ayos lang ako, pwede na kayong lahat pumasok. Bumalik si Terence sa pasukan at kumaway sa mga tao sa labas. Hindi nagsalita ang itim na wildflower at naunang naglakad patungo kay Terence. Naghintay muna sina Sanzo at ang iba pa bago sumunod sa kanya papasok sa bulwagan. Pagkatapos nilang makapasok ng tuluyan, lahat ay nagsimulang tumingin sa paligid. Hindi ganoon kalaki ang bulwagan. Mga 300 hanggang 400 metro kwadrado ang laki nito, at ang 4 na dingding ay pininturahan ng mga baging. Kung hindi titingnang mabuti, iisipin nilang mga ordinaryong baging lamang ang mga ito. Gayunpaman, kung titingnang mabuti, makikita nilang pawang iba't ibang mural ang mga ito. Kapatid na Romal, ano ang espesyal sa mga larawang ito? Tanong ng itim na wildflower matapos makita ang obserbasyon ni Terence. Dati niyang tinatawag si Terence na si Malil na, bro, at ngayon ay mas komportable na siyang tawaging, bro, si Romal Lil, kaya ganoon na lang ang tawag niya rito. Parang hindi naman espesyal. Isa lang yang estatwa o kung ano, di ba? Hindi masyadong sigurado si Terence.
Hindi niya maintindihan matapos itong tignan ng ilang sandali, ngunit pakiramdam niya ay isa itong humanoid totem, marahil ay may kaugnayan sa may-ari ng berdeng libingan ng demonyong Diyos. Sa kasamaang palad, wala siyang gaanong impormasyong mapag-uusapan sa aspektong ito, kaya hindi siya makagawa ng mas tumpak na conclusion. Kapatid na Romal, walang anumang kapaki-pakinabang sa bulwagang ito. O baka may kung anong mekanismo rito na hindi pa natin natutuklasan. Dapat ba tayong maghanap? Tumingin-tingin si Sanzo sa paligid at medyo nadismaya. Maraming magagandang bagay sa mga silid na bato sa labas. Wala namang saysay na wala tayong makukuha sa pasilyo, di ba? Matandang bay, may katuturan ang sinabi mo, pero ang batang Panginoong ito ay walang gaanong kaalaman tungkol sa mga mekanismo. Bakit hindi kayo maghiwa-hiwalay at maghanap ng mga palatandaan? Ngumiti si Terence ng walang emosyon, ipinakikitang ayaw niyang makialam. Hindi siya pinilit ni Sanzo. Hanggat handa si Terence na galugarin ang daan at tiyakin ang kanilang kaligtasan, wala siyang pakialam na sakupin ang iba. Mabuti. Pero kapatid na Romal, sigurado ka bang walang lason dito? Ang pinaka nakakabahala kay Sanzo ay ang lason sa berdeng libingan ng Diyos ng mga demonyo. Isa itong nakamamatay na lason na kayang pumatay ng walang bakas. 7,184. Hanggat walang panghihimasok mula sa lason, hindi masyadong mahirap hanapin ang mekanismo upang masira ito. Wala pa akong nahahanap, pero kung may mekanismo kang na-trigger, mahirap sabihin. Natural lang, walang magagarantiya si Terence. Kung isasantabi ang posibilidad na siya ang naglason sa libingan, ang berdeng libingan ng demonyong Diyos ay talagang may lason. Bilisan ninyo. Kailangan nating hanapin ang kabilang labasan ng bulwagan. Kung hindi, dito na lang tayo sa bulwagang ito mananatili. Ang pintong pinasok lang nila ang pasukan, ngunit wala ng ibang pinto sa pasilyo. Walang gustong bumalik sa dinaanan nila ng walang anumang pakinabang. Agad na inutusan nina Sanzo at Holmesi ang kanilang mga tauhan na hanapin ang nakatagong mekanismo sa iba't ibang lugar. Gusto nilang makapasok sa tunay na kayamanan sa lalong madaling panahon. Siyempre, mas maganda kung makakahanap sila ng mga kayamanan dito. Hanggat walang lason na naruroon, ang mga taong ito ay walang pag-aalinlangan at maipapakita nila ang kanilang mga kakayahan. Para sa operasyong ito, sina Sanzo, Shingen, at Qin Iyang ay nagdala ng mga taong pamilyar sa mga mekanismo, kaya naman sila ay naging napakahusay sa kanilang trabaho. Hinayaan sila ni Terence na hanapin ang mekanismo habang patuloy niyang pinag-aaralan ang mga disenyo ng baging sa dingding. Wala naman siyang magawa, at ayaw niyang makipagtulungan sa mga taong iyon. Matapos ang mahabang panahon, hinalughog na nina Sanzo at ng mga tao mula sa templo ni Holmes ang buong bulwagan, ngunit hindi pa rin nila mahanap ang mekanismo para mabuksan ang susunod na pinto. Hindi na nila alam kung nasaan ang susunod na pinto. Kapatid na Romal, may nakita ka ba? Pinunasan ni Sanzo ang kanyang noo at umiling, hindi natin ito mahahanap kahit anong pilitin natin. Hindi naman maaaring basta-basta nawala ang berdeng libingan ng Diablo, di ba? Hehe. Hindi ko rin napansin. Pero kung ganito lang talaga kalawak ang espasyo, hindi angkop ang puntod ng berdeng Diyos ng Diablo sa pangalan nito. Hindi pa natin ito natatagpuan dahil hindi pa ito natatagpuan ng lahat. Naniniwala ang batang Panginoong ito na mayroong bagong pasukan. Bahagyang ngumiti si Terence at lumingon para tingnan ang lahat, tigil muna tayo rito ngayon. Magpahinga muna kayong lahat. Mag-usap ulit tayo bukas. Matagal na panahon na nga ang lumipas, at malamang ay dumidilim na sa labas. Magpapahinga ka rito sa bulwagang ito ngayong gabi. Ligtas ba? Medyo natarante si Shingen. Masyadong misteryoso at kakaiba ang berdeng libingan ng Diablo. Maaaring walang anumang panganib sa bulwagan sa araw, ngunit sino ang makakasiguro sa gabi? Kung may anumang pagbabago, wala ni isa sa mga taong ito na naruroon ang makakatakas. Huwag mong sabihing lalabas ka at babalik bukas. Masisiguro mo ba na ligtas sa labas? Ngumiti si Terence, napakagandang lugar para magpahinga ka, tapos nagpupulot ka pa. Isa pa, wala akong nakitang kahit ano noong araw. Siguro sa gabi, may mga pagbabago sa pasilyo. Natigilan si Shingen. Pakiramdam niya ay posible iyon, kaya tumango siya at hindi tumutol. May katuturan ang sinabi ni Kuya Romal.
Kung gayon, dito muna tayo mananatili ngayong gabi. Gayunpaman, kailangan pa rin nating magbantay. Dapat magbantay ang lahat. Pumalakpak si Sanzo habang nakangiti. Wala na tayong masyadong tauhan. 2 tao ang magbabantay ng 2 oras sa bawat pagkakataon, at pagkatapos ay papalitan ang iba. 2 tao mula sa bawat isa sa ating 3 panig ay kukuha ng tig-iisang tao. Ano sa palagay mo, kapatid na Romal? Hindi niya ginawa kagabi, kaya pinatay ni na Sanzo at Qin Yangwen ang mga tao mula sa dilaw na templo. Ayaw ni Sanzo na humantong sa ganito ngayon. Tama iyan, kung gayon gawin natin ito sa ganitong paraan. Matandang bay, ikaw ang magdesisyon kung paano aayusin ang mga tauhan. Tumanggaw si Terence at naghanap ng mauupuan. Kumuha siya ng pagkain para sa itim na ligaw na bulaklak. Ate Elisa, maupo ka muna. Kain muna tayo at pagkatapos ay magpahinga ng mabuti. Pumayag si Sanzo at nagsimulang magayos. Naupo ang itim na ligaw na bulaklak sa tabi ni Terence at nagsimulang kumain. Kapatid na Romal, bakit pakiramdam ko ay medyo kakaiba ang mga Mirel na iyon? Bamulong ang itim na ligaw na bulaklak habang kinakain niya ang presko, napansin mo ba? Paano? Hindi ko talaga napansin. Umiling si Terence, walang ekspresyon ang mukha. Kung gusto mong sabihin kakaiba, iyon ay dahil sa napakagandang paglaki ng mga baging na ito kaya nakakabuo sila ng napakagandang Mirel. Gayunpaman, sinuri na ng mga tauhan ni Sanzo ang mga painting sa dingding ng mga baging, at walang espesyal sa mga ito. Hindi ko masabi kung ano ang kakaiba, pero pakiramdam ko medyo kakaiba. Kalimutan mo na yun, baka ilusyon ko lang yun. Umiling ang itim na wildflower at muling kumagat ng presko. Hindi ko alam kung dapat ba akong umasa sa mangyayari ngayong gabi. Nakababatang kapatid na Romal, sa tingin mo ba talaga ay may mangyayari ngayong gabi? Hindi, sinasabi ko lang. Gayunpaman, ang madilim na Berdeng Demonic Valley ay parang ibang mundo sa araw at gabi. Kaya, mahirap talagang sabihin kung ano ang mangyayari sa Berdeng Demonic Divine Tomb. Napangiti si Terence nang maalala ang di nakikitang pressure noong gabing iyon. Marahil ay nagmula ito sa Berdeng Malademonyo na libingan. Kung ganoon nga, maaaring may mangyari talagang mahiwaga o kakaiba sa bulwagang ito ngayong gabi. Habang nakikipag-usap si Terence sa itim na ligaw na bulaklak, inayos na ni Sanzo ang night shift. Siya at si Sinjin ay may tig-3 tauhan, kaya maaari silang hatiin sa 3 grupo. Sina Sanzo at Sinjin ang bubuo sa ika-4 na grupo, ngunit sina Terence at ang itim na ligaw na bulaklak. Kalimutan mo na yan. Kapatid na Romal, kaming 8 ay hahatiin sa 4 na grupo, at ang bawat grupo ay magtatrabaho ng 2 oras. Malapit nang magbukang liwayway, kaya dapat kayong 2 ay magpahinga ng mabuti. Hindi ninyo kailangang mag-duty ngayong gabi. Kung mahahanap namin ang pinto bukas, marami kaming maaasahan sa inyo. Lumapit si Sanzo para ipaalam kay Terence ang mga plano sa night shift. Bahagya lang tumanggo si Terence. Sige, aabalahin ko kayong lahat. Ayos lang, ayos lang. Kapag naka-duty kami, pwede naming pag-aralan kung may anumang pagbabago sa palasyo sa gabi. Kung may istorbo namin kayo, patawarin niyo po kami. Tumawa si Sanzo habang ikinukuyom ang mga kamay kay Terence. Kung totoo nga ang sinabi ni Kuya Romal na magkakaroon ng mga pagbabago sa gabi, maganda sana iyon. Sana nga. Sabi ni Terence, na hindi talaga interesado na makausap si Sanzo. Nakita ito ni Sanzo at agad na umalis, bumalik sa kanyang koponan. Nang mabusog na siya, humiga si Terence sa lupa kasama ang itim na ligaw na bulaklak at nagsimulang magpahinga. Naghintay sandali sina Sanzo at Sinjin, pagkatapos ay humiga kasama ang kanilang mga tauhan na hindi naka-duty sa gabi para matulog. Di nagtagal, tanging ang tunog ng pantay at mahabang paghinga lamang ang maririnig sa bulwagan. Bukod sa 2 naka-duty sa gabi, tila nakatulog na ang lahat. Pagkalipas ng 2 oras, natapos na ang shift, at ang 2 sa pangalawang grupo ay naghintay ng ilang sandali bago nagtinginan at palihim na lumapit kay Terence. Isang supot na pangimbak. Likas na mainggit sina Sanzo at Sinjin sa gayong kayamanan, kaya't nais nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang magpadala ng isang tao upang nakawin ito. Tutal, mayroon pa ring 6 mula sa silid na bato sa loob. 7,185.
Kung hindi sila makakapunta sa puntod, sulit ang biyaheng ito kung kukunin nila ang storage bag ni Terence. Bakit hindi mismo sina Sanzo at Shingen ang gumawa nito? Siyempre, dahil din ito sa kanilang takot kay Terence. Kung mabaygo ang operasyon, maaaring isisi ni Sanzo at Shingen sa kanilang mga tauhan, tulad ng kung paano sila pansamantalang manggagawa sa sekular na mundo. Bukod pa rito, si Terence ay isang nagsasagawa ng lason. Gusto ni Sanzo at Shingen ang kanyang kayamanan, ngunit natakot silang mamatay kung susubukan nila, kaya't pinaponte nila ang kanilang mga tauhan upang subukan muna. Tila mahimbing na natutulog sina Sanzo at Shingen, ngunit nagkukunwari lamang silang tulog. Nakatuon ang kanilang pansin sa pag-usad ng usapin. Noong una, nakalapit silang dalawa kay Terence nang walang ingay, sabay na inabot ang kanyang storage bag. Tila hindi pa napagkasundoan ng dalawa kung sino ang unang kukuha ng kayamanan, o kung sino ang unang makakakuha nito. Halos sabay na hinawakan ng dalawang kamay ang bag, ngunit hindi nila ito tinangkang agawin dahil sa presensya ng kalaban. Natatakot silang magising si Terence, kaya't sila ay nasa isang hindi inaasahang sitwasyon. Kayong dalawang hanggal, anong ginagawa ninyo sa ganitong oras? Napuno ng puot ang puso ni Sanzo. Dapat ay nakatakas na siya agad pagkatapos niyang makuha ang storage bag. Gaano ba katalas ang pandaman ni Terence? Hindi ba't masasayang ang lahat ng kanilang pagsisikap kung mapansin nilang may mali? Nag-aalala rin si Shingen, ngunit hindi niya ipinaalala kay Terence, dahil sa takot na magising ito. Nakatingin lamang siya habang nag-aaway ang dalawa sa tabi ni Terence, hindi umaatres. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, natulala si Shingen nang makita ang dalawang taong nasa isang pagkakatabing sitwasyon na sabay na bumagsak sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay nagpakita ng mga sintomas ng pagkalason, at patuloy silang nanginginig, ngunit hindi sila namatay ng ilang sandali. Nakakalason yan. Hindi napigilan ni Shingen ang mapasigaw. Mabuti na lang at napakahina ng tunog, at marahil si Sanzo lang, nakatabi niya, ang nakakarinig nito. Gayunpaman, hindi niya namamalayang tinakpan pa rin niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Tumalikod si Sanzo kay Terence, na parang nasa panaginip, at nagsalita sa boses na kasing hina ng lamok, "Bigo ako." Ang body tempering poison technique ng batang ito ay malinaw na mas malakas kaysa sa sinabi niya. Hindi ganoon kadaling makuha ang mga gamit niya. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Palihim na sumulyap si Shingen kay Terence, at bahagyang nakahinga ng maluwag nang makitang hindi pa ito nagigising. Gusto mo bang alisin ang bangkay? Sa ilalim ng pressure ni Terence, walang malay na itinuring muli ni Shingen si Sanzo bilang isang maaasahang kakampi. Palagi niyang hinihiling kay Sanzo na gumawa ng mga desisyon kapag may nangyari. Tutal, si Sanzo ay palaging gumaganap bilang tagapayo sa militar noong nagsasama-sama ang tatlong pangkat. Huwag! Kung pupuntahan natin at haharapin ang mga bangkay ngayon, hindi natin maipapaliwanag ang ating mga sarili kung sakaling magising sina Terence at Terence. Hindi gumalaw ang katawan ni Sanzo. Bagamat nanginig ng ilang sandali ang dalawang lalaking nalason, hindi nila binitawan ang mga lalagyan kahit na namatay na sila. Nag-aagawan pa rin sila para sa mga lalagyan. Halata naman kung ano ang nangyayari sa sitwasyong ito, kaya imposibleng magsinungaling. Pinaghihinalaan pa nga ni Sanzo na gising na si Terence. Tutal, isa siyang maestro, at tiyak na mapapansin niya ang kaguluhan sa paligid. Marahil ay nalason hanggang sa mamatay ang dalawa dahil sa intervention ni Terence. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hayaan na lang natin itong ganito. Paano natin ito ipapaliwanag kung gayon? Kinakabahan si Shingen. Dalawang tauhan na lang ang natitira sa kanila ni Sanzo, at wala silang pagkakataong manalo kung lalabanan nila sina Terence at Terence ng mag-isa. Mas madali para sa atin ang magpaliwanag kung hahayaan na lang natin ito ng ganoon. Huwag mo munang alalahanin yan sa ngayon. Mamaya na natin pag-uusapan yan. May ilang naisip si Sanzo, at naramdaman niyang hindi ito ang tamang paraan. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy siya, "Matandang Holmes, napakaraming tao na ang nawala sa atin ngayon. Kung patuloy tayong mamamatay, natatakot akong mapaglaruan tayo ng tuluyan ng batang iyon. Matandang bay, ano ang gusto mong gawin?" Sandaling natigilan si Shingen, hindi alam ang gustong sabihin ni Sanzo. Papatayin ba niya silang dalawa, o hihiwalayan na niya sila?
Kahit ipaliwanag pa natin ang tungkol sa bangkay, malamang na magdududa pa rin sila. Bukas, mahanap man natin o hindi ang mekanismo, magtutulungan tayo para mapatay silang dalawa. Mabangis ang ekspresyon ni Sanzo. Nagngingit-ngit siya at mahinang sinabi, kung makakahanap tayo ng bagong daanan, gagamitin natin ulit ang batang iyon. Kung hindi natin ito mahanap, maituturing na mayaman ang mga bagay na mayroon siya. Hahatiin natin ito ng 50 hanggang 50, at ang paglalakbay na ito sa madilim na berdeng malademonyo na lambak ay hindi masasayang. Ano sa palagay mo? Sige, gagawin namin ang sinabi mo. Kung magsasanib puwersa tayo, may pag-asa pa rin, pero kung magpapatuloy tayo sa paghihiwalay o pagkamatay, natatakot ako na hindi natin kayang harapin silang dalawa. Nag-isip sandali si Sinjen at agad na sumang-ayon sa mungkahi, matandang bay, sana ay makikipagtulungan ka sa akin ng taos-puso sa pagkakataong ito. Huwag ka nang mag-isip ng iba. Siyempre hindi. Nasa iisang sitwasyon tayo ngayon, hindi tayo makakatakas. Huwag kang mag-alala. Inalo ni Sanzo si Holmesi, pagkatapos ay binago ang usapan. Pag-isipan muna natin kung paano natin sila haharapin. Pagkatapos noon, sinimulang pag-usapan ni Sanzo at Sinjen ang kanilang plano para harapin si Terence at ang itim na ligaw na bulaklak. Akala nila silang dalawa lang ang makakarinig sa kanila, pero hindi nila inaasahan na maririnig ni Terence ang bawat salita. Sa lakas ni Terence o sa kakayahan ng isang sinaunang espiritu, naririnig pa niya ang isang langgam na gumagapang sa bulwagan. Kahit pa magbulungan sina Sanzo at Sinjen sa isa't isa, hindi nila ito mate-atago sa kanya, bukod pa sa sarili nilang boses. Ang hindi inaasahan ni Terence ay narinig din ito ng itim na ligaw na bulaklak. Kapatid na Romal, matiis mo ba ito? Gusto nilang nakawin ang kayamanan mo at balak pa nilang patayin tayo. Bakit hindi natin sila patayin ngayon? Lumapit ang itim na ligaw na bulaklak kay Terence at bumulong sa kanyang tainga sa isang napaka-personal na posisyon. Medyo nailang si Terence nang maramdaman niya ang matamis na amoy sa tabi ng kanyang tainga. Natakot si Terence na baka marinig ni Sanzo at ng iba pa ang mga salita ng itim na ligaw na bulaklak, kaya sinayang pa niya ang ilan sa kanyang banal na sentido para gumawa ng isang simpleng panangga. Ate, Elisa, masyado pang maaga para harapin sila. Huwag mo silang alalahanin. Mga Pathfinder lang naman sila. Mas mabuting gamitin na lang ang basura kaysa patayin sila. Naglagay si Terence ng distansya sa pagitan niya at ng itim na ligaw na bulaklak at tumawa ng matamlay, wala silang silbi. Kahit pa magingay sila, hindi nila mababaligtad ang langit. Medyo nagalit si Black Wildflower, pero hindi niya alam kung dahil ba iyon sa pagiging pabaya ni Terence o dahil lumalayo na sa kanya si Terence. Kuya Romal, hindi mo masasabi yan. Kahit inaamin kong napakalakas mo, hindi mo naman pwedeng hamakin ang lahat kahit gaano ka pa kalakas. Habang nagsasalita ang itim na wildflower, kumalma siya at nakabawi. Tingnan mo sina Sanzo at Sinjen, pareho silang Golden Core Stage martial artists. Maaari mo silang talunin, ngunit kung balak nilang maglunsad ng isang palihim na pag-atake, hindi mo ito maipagtatanggol. Bukod dito, mayroon silang mga tauhan na tumutulong sa iyo. 7,186. Siya nga pala, Ate Elisa, paano mo narinig ang usapan nila? Halos hindi ko marinig. Hindi sinagot ni Terence ang tanong ng Black Wildflower ngunit nagtanong ng may pagtataka, maaaring ang talas ng mga tainga ni Ate Elisa. Hindi ako sigurado. Mabuti naman ang pandinig ni ate noon pa man, pero kung naririnig mo sila, natural ko rin silang naririnig. Kakaiba ba ito? Bahagyang nagulat ang itim na ligaw na bulaklak, na para bang sa tingin niya ay hindi naman iyon malaking bagay. Siyempre, naisip ni Terence na kakaiba iyon. Ibang-iba siya sa maitim na ligaw na bulaklak, walang paraan para ikumpara sila. Pero hindi maipaliwanag ng itim na ligaw na bulaklak ang sarili niya, kaya hindi na nagtanong pa si Terence. Tama ka. Kalimutan mo na yan. Mas mabuting magpanggap na lang tayo na wala tayong alam at magpatuloy na sa pagpapahinga. Pag-uusapan natin yan bukas. Bumulong ng ilang beses ang itim na wildflower at hindi na nagsalita pa. Pagkalipas ng isang oras, nagising ang ikatlong grupo ng mga tao at nakita ang dalawang bangkay sa tabi ni Terence.
Wala silang natanggap na anumang utos mula kina Sanzo o Shingen, kaya hindi nila alam na ang kanilang mga kasama ang inatas ang magnakaw ng mga storage bag. Nang makita nila ang dalawang bangkay, natural lamang na nagulat sila. Anong nangyayari? Bakit ang ingay-ingay mo? Nagkunwaring nagising si Terence, nakakunot ang noo habang umuupo. Napansin niya na mahigpit na nakahawak ang dalawang katawan sa kanyang storage bag, at nagalit siya. Sanzo, Shingen, anong ibig mong sabihin? Hindi nakatulog sina Sanzo at Shingen matapos pag-usapan ang plano. Matagal na nilang hinihintay ang sandaling ito. Nang marinig ang sigaw ng kanilang mga tauhan at ang galit na ungol ni Terence, napatalon sila at lumingalinga sa paligid. Ano iyon? Ano iyon? Anong nangyayari? May umaatake bang kalaban? Medyo peke ang reaksyon ni Sanzo at Holmesi, pero wala na silang pakialam doon ngayon. Agad silang nagkunwari na nakita lang nila ang bangkay at sabay na nagtanong, anong nangyayari? Ha? Anong problema? Gusto ka rin sanang tanungin ng batang Panginoon na ito kung ano ang nangyayari. Tinapik ni Terence ang dalawang katawan gamit ang mga kamay, at tumayo ng may malamig na ngiti. Matandang Bale, matandang Holmes, ano ang sinusubukan ninyong gawin sa pag-atake sa aking storage bag ng sabay? Gusto niyo ba akong patayin habang natutulog ako? Hindi pagkakaunawaan to. Kapatid na Romal, hindi pagkakaunawaan to lahat. Nakangiti si Sanzo. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi namin alam ni matandang Holmes ang tungkol dito. Malamang nabulag ng kasakiman ang dalawang lalaking ito at gustong nakawin ang kayamanan ni Kuya Romal para makatakas. Hindi nila inaasahan na mawawala ang kanilang buhay. Oo. Ganito siguro, pareho kaming bulag ni Bai, para ituring silang magkapatid, nakakahiya talaga ito. Sinubukan din ni Shingen na linisin ang sarili niyang pangalan. Kapatid na Romal, nakikiramay din kami sa nangyari sa iyo. Mabuti na lang at hindi sila nagtagumpay at namatay pa. Bakit hindi na lang natin hayaan ang bagay na ito? Kahit na napagdesisyonan niyang makipagtulungan kay Sanzo para harapin si Terence, naramdaman pa rin ni Shingen na kailangan muna niyang pakalmayan si Terence bago siya makapaglansad ng palihim na pag-atake. Ganoon ba? Mukhang karapat-dapat talaga silang dalawa na mamatay. Kumunat ang noo ni Terence habang sumusulyap kina Sanzo at Shingen nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Mukhang hindi niya itutuloy ang usapin. Dahil ganoon nga, hindi ko nababanggitin pa ang bagay na ito. Napakabuting tao ng batang Panginoon na ito. Patay na rin naman siya. Oo. Huwag na nating banggitin pa. Dahil gising na ang lahat, pag-aralan natin kung paano makahanap ng bagong portal. Tumawa at umulit si Shingen, pagkatapos ay humarap sa kanyang mga tauhan at nagtanong, may napansin ba kayong kakaibang mga pagbabago noong naka-duty kayo sa gabi? Umiling ang dalawang tao sa unang grupo. Wala silang natanggap na anumang utos na mag-duty sa gabi at mag-aral ng mabuti, ngunit wala talaga silang nakita. Ang pangalawang grupo, sa kabilang banda, ay nawala lahat ng kanilang mga storage bag. Napagtanto ng ikatlong grupo na silang lahat ay patay na. Terence, may natuklasan ang batang Panginoon na ito na kakaiba. Biglang idiniin ni Terence ang demonyong talon at dahan-daang naglakad papunta sa pader na nakaharap sa pasukan. Ito ang pinakamalaking painting na puno ng ubas. Kung hindi ako nagkakamali, ang itaas na bahagi ay orihinal na isang bilog na kumakatawan sa araw, tama ba? Pero ngayon ay kalahating gasuklay na buwan na dahil ba sa gabi. Hindi masyadong naalala ni Terence ang tungkol dito, ngunit ang demonyong talon ay nagpaalala sa kanya na mag-ingat. Walang malay na napatingin ang lahat sa lugar na binanggit ni Terence. Pero hindi nila masabi kung may anumang pagbabago dahil si Terence lang ang nag-aral ng pagpipinta. Bagamat nahawakan din ni Sanzo at Shingen ang mga baging sa mga mural, karamihan sa mga ito ay naghahanap ng mga nakatagong patibong. Kung tungkol naman sa kung ang mga disenyong nabuo ng mga baging ay bilog o parisukat, walang nakapansin. Kapatid na Romal, ang ibig mo bang sabihin ay may problema itong painting na gawa sa mga baging? Walang nakitang kakaiba si Sanzo, kaya humarap siya kay Terence para tapusin ang usapan. Maaari kayang nasa painting na ito ang mekanismo para mabuksan ang pinto. Napaka-posible.
Hindi ko sinasabing mayroon akong memoryang patigrapya, pero nakikita ko talaga ang mga pagbabago sa mga detalye. May mekanismo man o wala, malalaman natin kapag sinubukan natin. Mayabang nang ngumiti si Terence at tumalon. Huminto siya sa itaas ng painting at inabot ang posisyon ng mga baging. Naramdaman ni Terence ang paggalaw ng maraming maliliit na baging nang una niya itong mahawakan, ngunit tumigil ang mga ito pagkatapos noon. Wala nang ibang mekanismo sa dingding, walang saysay ang pagpindot o pagtama dito. Kumunat ang noo ni Terence at hinawakan ang baba niya nang lumapag ito. Walang mekanismo. Mali ba ako? Kuya Romal, huwag kang mag-alala. Maghapon na kaming naghahanap pero hindi pa rin namin natatagpuan ang mekanismo. Hindi mahalaga kung may isa pang aberya o kulang pa. Ngumiti si Sanzo habang inaalaw si Terence, ngunit medyo nadismaya siya. Gusto niyang mahanap ni Terence ang pasukan para makakuha pa siya ng mas marami. Kahit na napagdesisyonan niyang harapin si Terence, mabuti pang gamitin muna niya ito bago pa man siya kumilos. Sa kasamaang palad, tila masisira na ang kanyang pag-asa. Kung hindi sila makahanap ng bagong pasukan, hindi matutuloy ang operasyon. Kinailangan ni Sanzo at Sinjen na humanap ng magkakataon para tambangan si Terence. May mali. May kakaiba sa lugar na ito. Naalala ni Terence ang pagkakahawak niya, kumikislap ang mga baging, siguradong may mali. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, itinaas ni Terence ang kanyang ulo at tumingin sa direksyong iyon, matandang Bay, matandang Holmes, umakyat kayo at subukan ninyong hanapin ang mekanismo. Ayaw niyang gamitin sina Sanzo at Sinjen bilang mga pathfinder, ngunit pakiramdam niya ay maaaring hindi mabuksan ng kanyang kaluluwa ang bitag. Kung mayroon lamang siyang katawang may laman at dugo, maaaring nagtagumpay siya. 7,187. Nagkatinginan sina Sanzo at Sinjen, ang kanilang mga puso ay tumitibok na parang tambol. Kung hindi dahil kay Terence, hindi sana mag-aalangan ang dalawa na subukan ito mismo, pero si Terence ang unang gumamit ng lason, at ngayon ay sinasabihan niya silang hawakan ito. Hindi naman ito patibong, di ba? Sandali, medyo nag-alangan ang dalawang lalaking ito. Gusto nilang ipadala ang kanilang mga nasasakupan, ngunit dahil kakaunti na lamang ang natitira, hindi nila alam kung sino ang ipapadala. Paano kung mamatay ulit siya? Sa oras na ito, walang sino man ang umaasa na biglang tatayo ang itim na ligaw na bulaklak at magsasabing, susubukan ko. Ate Elisa ka. Ano? Kumurap si Terence, bakit mo biglang gustong subukan? Hindi ko maipaliwanag ng malinaw. Gusto ko lang subukan. Gayunpaman, nakababatang kapatid na Romal, nasubukan mo na ito dati. Wala namang panganib, di ba? Ngumiti ng malaki ang itim na ligaw na bulaklak, saka tumangala. May kutob si ate na nandoon sa itaas ang mekanismo para mabuksan ang daanan. Sige, mag-ingat ka. May mga lugar na ligtas para sa akin, pero hindi para sa iyo. Bahagyang tumanggo si Terence bago idinagdag, kung may makita kang mali, bumalik ka agad. Alam na ni ate. Sumangayon ang itim na ligaw na bulaklak ng may ngiti at handang kumilos. Hindi umimik sina Sanzo at Sinjen. Mas makabubuti kung may iba pang susubok na makuha sila. Hanggat hindi na sila mawawala ng iba pang tauhan, mas malaki ang tsansa nilang makaharap si Terence. Mas mabuti pa sana kung ang itim na wildflower ay nasugatan o namatay. Puno ng masasamang iniisip ang dalawa, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon sa itim na ligaw na bulaklak. Naglabas siya ng lakas sa kanyang mga paa at ang kanyang katawan ay tumilapon pataas sa langit. Agad siyang nakarating sa posisyong iyon at saka inabot si Pat na parang gasuklay na buwan. Biglang may nagbago. 12 ng maliliit na baging ang bumalot sa palad ng itim na ligaw na bulaklak sa bilis ng kidlat. Pagkatapos, sa bahagyang pag-iling, nagsimula silang kumuha ng dugo mula sa kamay ng itim na ligaw na bulaklak. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng itim na ligaw na bulaklak. Tinapakan nito ang mga baging sa ibaba, sinusubukang bunutin ang palad nito. Sa kasamaang palad, manhid na ang kanyang mga binti, ngunit hindi pa rin gumagalaw ang kanyang palad. Hindi inaasahang matigas ang maliliit na baging na iyon, at hindi niya talaga ito mahiwalay. Lihim na natuwa sina Sanzo at Sinjen, iniisip na may kakaiba nga. Mabuti na lang at hindi sila padalos-dalos na pumayag na tumulong.
Mawawala na ba ang itim na wildflower? Ililigtas kaya siya ni Terence at mapapatay? Tumaas ang kilay ni Terence, ngunit wala siyang balak tumulong. Hindi niya nararamdamang nasa panganib ang buhay ng itim na wildflower, at tila hindi na niya kailangang iligtas ito. Matapos mabigang makawala ang itim na ligaw na bulaklak, ang kanyang mga paa sa Muriel ay nababalutan din ng manipis na baging. Gayunpaman, walang sitwasyon ng pagsipsip ng dugo sa pagkakataong ito, tanging ang kanyang mga binti lamang ang nakapirmi sa lugar, hindi na siya muling nagpumiglas. Kapatid na Romal, nasa panganib ang itim na ligaw na bulaklak. Hindi mo ba siya ililigtas? Nakita ni Sanzo na hindi sumagot si Terence at hindi niya napigil ang kulitin ito, sinisipsip niya ang dugo niya. Kapag nagpatuloy ito, baka maging tuyong bangkay na lang ang dilag na ito. Walang pakialam na sumulyap si Terence kay Sanzo, kahit maging mommy ka pa, Ate Elisa, hindi mangyayari yun. Nanlamig ang puso ni Sanzo. Napangiti siya ng nahihiyang at hindi na nagsalita pa. Sa dalawang pangungusap na ito, biglang nalaglag ang itim na ligaw na bulaklak sa itaas, at umatras ang mga baging sa paligid niya. Matapos mawala ng suporta, natural na hindi siya makatayo sa ere. Ate, Elisa, ayos ka lang ba? Inabot ni Terence ang kamay para alalayan ang itim na ligaw na bulaklak at tiningnan ang kanyang palad. Maliban sa mas maputlang balat, wala namang gaanong pagkakaiba. Tila hindi masyadong sumipsip ng dugo ang mga baging. Ayos lang ako. Nawalan lang ako ng kaunting dugo. Hindi na ito kasing dami ng karaniwang nawawala sa akin kapag nasugatan ako. Itinaas ng itim na ligaw na bulaklak ang kanyang kamay at tiningnan ang kanyang palad. Umiling siya at sinabing, noong una, akala ko mamamatay ako roon sa taas, pero agad kong naramdaman na wala ng panganib. Tumanggaw si Terence. Pareho ang nararamdaman niya sa itim na ligaw na bulaklak, ngunit hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos sipsipin ng mga baging ang dugo. Habang iniisip niya ito, may bahagyang pagyanig sa pasilyo. Ang sahig na bato ay naging makakapal na baging, gumalaw pa kaliwa at pakanan, mabilis na nagpakita ng hagdan pababa. Ayan na. May bagong pasukan na lumitaw. Tuwang-tuwa si Sanzo. Kapatid na Romal, napakagaling mo talaga. Kung hindi dahil sa iyo, hindi natin mahahanap ang daanang ito. Maraming beses nang nasuri ang mga Muriel, ngunit walang kakaiba. Sino ang mag-aakala na ang susi sa pagbubukas ng daanan ay ang paghihintay sa pagbabago ng mga Muriel sa gabi? Kung wala si Terence, hindi nila mahahanap ang pasukan kahit gumugol pa sila ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Kung tungkol naman sa kung kaya nilang tumira sa libingan ng 10 araw hanggang kalahating buwan pa, mahirap sabihin. Bukas ang daanan. Sino ang pupunta sa scout? Mahinang sabi ni Terence, at natigilan si Sanzo sa ngiti. Kapatid na Romal, hindi ba't napagkasunduan natin na ikaw ang manggenguna at susunod kami sa iyo? Tumawa ng matamlay si Sanzo, pero iniisip niya kung minsan lang ba sila nagkasundo na gawin iyon. Hindi naman siguro, di ba? Sige, totoo, iyan. Tara na. Nagkunwaring nag-isip sandali si Terence, may ngiti sa kanyang mga labi habang ikinakaway ang kanyang kamay at naglakad pababa ng tunnel. Hindi nagsalita ang itim na wildflower at sinundan si Terence ng malapitan, alerto ang kanyang puso. Hindi ito para magbantay laban sa anumang panganib sa daanan, kundi para magbantay kina Sanzo, Sinjan, at sa iba pa sa likuran niya. Dahil gusto nilang harapin sila ni Terence, hindi imposibleng umatake sila sa loob ng tunnel. Gayunpaman, kapaki-pakinabang pa rin sa kanila si Terence, at maaaring kayanin nila itong tiisin ng ilang panahon. Gulong-gulo ang isip ng itim na ligaw na bulaklak, ngunit hindi nabawasan ang kanyang pagbabantay. Mabilis na nakarating ang grupo sa dulo ng pasilyo. May isang bulwagan na halos kasing laki ng nasa itaas. Bukod sa parehong mural na puno ng ubas, mayroon ding 2 itim na estatwa ng hayop na gawa sa mga baging. Tumingin si Terence at hindi niya matukoy kung anong hayop iyon, ngunit nakaramdam siya ng panganib. Itim na kristal na ilam. Sabay na sigaw ni Sanzo at Sinjan at sumugod patungo sa 2 itim na nilalang na gawa sa baging. Ang kanilang pakay ay ang mga mata ng estatwa, na may nakatanim na mga itim na kristal na kasing laki ng kamao.
Hindi alam ni Terence kung para saan ginamit ang itim na obsidian crystal, pero nahalata niya sa nakakabaliw na ekspresyon ni Sanzo at Shingen na isa itong malaking kayamanan. Nagliwanag din ang mga mata ng itim na ligaw na bulaklak, ngunit pilit niyang pinigilan ang kanyang pagnanasang agawin ito. Kuya Romal, ang itim at ikintab na kristal. Hindi mo rin ba gusto? Naisip niya na wala talagang pakialam ang batang Panginoong si Terence. Kailangang malaman na ang itim na kristal na ilam ay hindi simple, isa itong mahusay na material para sa mga cultivator upang patatagin ang kanilang mga katawan. Ang mga mata sa dalawang estatwa ay kasing laki ng isang kamao, at sinuman sa kanila ay maaaring makatulong sa katawan ng isang golden core stage cultivator na umunlad ng higit sa 2 antas. Masasabing ang dalawang itim at may kintab na kristal sa mga mata ay maaaring magpahintulot sa isang practitioner na kakapasok pa lamang sa Golden Core Stage na direktang umakyat sa tuktok ng Golden Core Stage. 7,188. Huwag kang mag-alala. Ang dapat sanay atin ay magiging atin din balang araw. Bahagyang ngumiti si Terence. Wala siyang pakialam sa mga kilos ni Sanzo at Shingen. Ayon sa kanilang naunang kasunduan, makukuha ni Terence ang halos lahat ng itim na kristal na ilam. Siyempre, dahil sina Sanzo at Shingen ang target niya, ang kasunduan ay nasa pangalan lamang. Sa ganitong paraan, makukuha ni Terence ang lahat ng kristal na obsidian. Mukhang hindi naman nakakapinsala ang dalawang estatwa ng baging, ngunit nakatago ang panganib. Sina Sanzo at Shingen ay naging maingat sa daan, ngunit hindi sila nakapagpigil nang makakita sila ng isang magandang bagay. Bukod kina Sanzo at Shingen, sumugod din ang iba pa nilang tauhan. Kailangan nilang protektahan ang sarili nilang mga interes anuman ang mangyari. Ate Elisa, umatras muna tayo. Hinaranggan ni Terence ang itim na ligaw na bulaklak at iniatres siya ng ilang hakbang, naglag ng distansya sa pagitan nila ni Sanzo. Wala nang pakialam sina Sanzo at Shingen kay Terence ngayon. Tanging ang mapanlinlang na itim na kristal lang ang nasa kanilang mga mata. Hanggat makukuha nila ang kristal, magkakaroon sila ng malaking ani mula sa berdeng libingan ng demonyong Diyos. Sa katunayan, ang pinakamahusay na pagpipilian sa oras na ito ay patayin muna si Terence, at pagkatapos ay hatiin ng pantay ang mapanlinlang na itim na kristal sa pagitan ng dalawang panig. Sa kasamaang palad, sina Sanzo at Shingen ay hindi nagtiwala sa isa't isa ng buong puso. Pareho silang may kanya-kanyang plano, paano kung biglang tumakas si Terence dala ang itim na ilang kristal habang nag-aaway sila. Kaya ang prioridad ngayon ay kunin muna ang itim na kristal, at saka harapin si Terence at ang itim na wildflower. May tagong pagkakaunawaan ang dalawa at pumili ng tigi-isang estatwa na aatakihin. Dalawang itim na kristal na ilam bawat isa, para maiwasan ang anumang panloob na alitan bago patayin si Terence. Pinag-isipang mabuti ang kanilang plano, ngunit sa kasamaang palad, wala silang inaasahan. Gumalaw talaga ang dalawang estatwa pagkatapos nilang makalapit. Dalawang ungol ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Ang mga baging sa estatwa ay sumayaw sa hangin, na agad na tinakpan ang kalahati ng bulwagan. Sina Sanzo, Shingen, at ang iba pa ay nasa gitna. Hindi maganda. Isa itong mahiwagang halimaw na may maitim na baging. Muntik nang umalis ang kaluluwa ni Sanzo sa kanyang katawan. Napasigaw siya sa takot at tumalikod para tumakbo. Sa kasamaang palad, napapaligiran siya ng mga baging, at wala siyang paraan para makatakas. Sa isang kisap mata, si Sanzo at ang kanyang mga tauhan ay mahigpit na nakasabit sa mga baging. Habang patuloy na humihigpit ang mga baging, ang mga ito ay naging ulan ng dugo, na tuluyang hinigop ng mga baging. Ganito rin para kay Shingen. Nasa loob siya ng saklaw ng pag-atake ng madilim na baging, at wala siyang paraan para lumaban. 2 segundo siyang nahuhuli kay Sanzo, at nakasunod siya ng malapit sa likuran. Napakalakas. Namutla ang magandang mukha ng itim na ligaw na bulaklak, at palihim niyang naisip na siya ay mapalad. Mabuti na lang at hindi siya nagmadali. Kung hindi lang napigilan ang kanyang kasakiman, malamang ay naging pagkain na siya ng Dark Vine Magical Beast ngayon. Mabuti na lang at napaatras siya ni Terence ng ilang hakbang at wala na sa saklaw ng pag-atake ng Vine. Matapos patayin ng mga Dark Vine Magical Beast sina Sanzo at Shingen, hindi na sila nagpatuloy sa pagsulong, kaya nanatiling malinaw ang kalagayan ng magkabilang panig. Papa Romal, ano ang dapat nating gawin?
May posibilidad ba na mapatay natin sila? Bumulong ang itim na ligaw na bulaklak kay Terence, iniisip na mas mabuting tumakas na lang kung hindi ito gagana. Huwag kang mag-alala, tingnan natin. Mahinahong sagot ni Terence. Tumingin siya sa kaliwa't kanan ng ilang beses bago nagpatuloy, mukhang limitado ang galaw ng dalawang Darkvine Magical Beast na ito. Kung hindi tayo lalampas, hindi nila tayo aatakihin. Mas masusing tiningnan ng itim na ligaw na bulaklak, at tila nga iyon ang nangyari. Agad siyang nakahinga ng maluwag. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Hindi ba pwedeng ganito na lang tayo magharap, di ba? Ang kahinaan ng mahiwagang halimaw na may maitim na baging ay dapat natakot ito sa apoy, dahil ang mahiwagang halimaw na may maitim na baging ay isang variant ng maitim na espiritong halimaw at mas malapit sa isang halaman. Gayunpaman, ang itim na ligaw na bulaklak ay walang anumang malalakas na apoy sa mga kamay nito, kaya hindi magiging madaling harapin ang madilim na baging. Wala nang purong chi si Terence ngayon, at hindi siya naglakas loob na gumamit ng masyadong spirit sense, kaya hindi niya magamit ang spirit sense na may pale fire at icy blaze, at hindi rin niya magamit ang anumang fire element martial skills. Tila ang tanging paraan ay ang pag-atake gamit ang dahas. Ate Elisa, maghintay ka rito, susubukan ko. Bulong ni Terence sa sarili. Matapos magbigay ng mga tagubilin sa mga itim na ligaw na bulaklak, hinugot niya ang kanyang espada at sumugod. Hoy, nakababatang kapatid na Romal, anong ginagawa mo? Masyadong mapanganib para sa iyo na mag-isa. Mabilis na sumigaw ang itim na wildflower, ngunit nakapasok na si Terence sa saklaw ng pag-atake ng madilim na baging. Gusto niyang sundan ito, ngunit wala siyang lakas ng loob. Siyempre, hindi si Terence ang taong walang plano. Naglakas loob siyang sumugod at labanan ang madilim na baging dahil sa mga espesyal na katangian ng kanyang essence spirit body. Hindi siya natatakot sa atake ng madilim na baging. Maliban na lang kung isa itong dark spirit beast na kayang direktang umatake sa kaluluwa, si Terence ay walang tatalo. Nagsimulang kumislap ang itim na liwanag ng espadang malamon ng demonyo. Elegante ang tindig ni Terence, at ang espadang chi ay nasa lahat ng dako. Hindi nakayanan ng mga baging ang talas ng espada, at isa-isa silang naputol. At sa proseso ng pagputol ng mga baging, tila hinihigop ng malademonyong espada ang asensya sa loob, na nagiging sanhi ng paglakas ng sarili nitong kapangyarihan. Patuloy na umuungol ang dalawang maitim na baging na mahiwagang halimaw. Pakiramdam nila ay hindi nila kayang harapin si Terence ng mag-isa, kaya nagpasya silang magtulungan. Di nagtagal, napalibutan si Terence ng isang higanteng bola ng mga baging. Mahinang tunog lang mula sa loob ang naririnig ng itim na ligaw na bulaklak. Pamangkin kong si Romal. Sima. Ayos ka lang ba? Ang tanging nagagawa lang ng itim na ligaw na bulaklak ay sumigaw sa labas ng bilog na bola ng baging, balisa ngunit walang magawa. Gamit ang kanyang lakas, hindi niya mabasag ang ball ang nabuo ng Darkvine Magical Beast. Sa kabilang banda, wala namang pakialam si Terence, mas nakaramdam siya ng ginhawa matapos harangan ng mga baging ang kanyang paningin. Kung wala ang atensyon ng itim na ligaw na bulaklak, hindi niya kailangang umiwas sa atake ng baging. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagtagos nito sa kanyang sinaunang espiritu. Ang itim na liwanag ng malademonyo at nananakmal na espada ay lalong naging malalim at matalas. Sa loob ng maikling panahon, nakaputol ito ng maraming baging. Tila malubhang nasugatan ng maitim na baging at mabilis na binitawan ang bola. Napansin nilang hindi ito banta kay Terence. Nakita ni Terence ang tamang panahon. Nang maghiwalay ang dalawang baging, sinamantala niya ang pagkakataon at pinatay ang isa sa kanila. Hindi kayang kumapit ng mag-isa ang isa pa at mabilis na pinatay ni Terence, na naging mga nabali na baging. Kuya Romal. Ang lakas mo talaga. Natigilan si Terence sa pagtingin ng itim na ligaw na bulaklak. Bumulong siya, akala ko nasa panganib ka. Sino ang mag-aakala na ang panganib ay ang dalawang Darkvine Magical Beast? Ha! Ate Elisa, napakabait mo naman. Sa totoo lang, ang espada lang na nasa kamay ko ang magaling. Ang paggamit nito para harapin sila ay kasing dali at kasing saya ng paghiwa ng mga melon at gulay.
Kung wala ang espadang ito, natatakot ako na hindi magiging ganoon kadaling patayin ang dalawang Darkvine Magical Beast na ito. Sinabi ni Terence ang totoo bago niya binigyan ang itim na ligaw na bulaklak ng Dark Crystal. Para sa iyo ito, may gamit pa ako para sa iba, huwag mong isipin na kulang pa ito. 7,189. Matapos patayin ang dalawang Darkvine Magical Beast, natural na nakakuha si Terence ng 4 na Dark Elm Crystals at dalawang Darkvine Magical Beast Cores. Gayunpaman, wala siyang obligasyon na ibahagi ang mga ito sa Black Wildflower. Tutal, siya lang naman ang nagsikap mula pa sa simula. Ang pagbibigay ng itim na Elm Crystal sa itim na ligaw na bulaklak ay isa ng napakabait niya, kaya napagpasyahan niyang ibigay ang natitira kina Yuna at Almira. Hindi ito maganda, di ba? Hindi man lang nagsikap si ate, paano ko matatanggap ang mga itim na ilusyonaryong kristal? Nagliwanag ang mga mata ng itim na ligaw na bulaklak, at habang tinatanggihan niya ang alok ni Terence, tapat niyang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang itim na kristal sa palad ni Terence. Magkasosyo naman tayo, kung tutuusin. Kung wala lang akong silbi sa iba, bibigyan pa sana kita ng isa. Ngumiti si Terence at binawi ang kamay. Ate Elisa, hindi mo kailangang maging magalang. Totoo yan. Hindi mo kailangang maging magalang sa'yo si ate. Tatanggapin ko na lang. Tumawa ng malakas ang itim na ligaw na bulaklak kaya hindi niya makita ang kanyang mga mata. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at hinawakan ang ilusyonaryong itim na kristal sa harap ng kanyang mga mata, tinitingnan ito mula pataas hanggang pababa. Huminga pa siya ng malalim at maingat na pinunasan ito gamit ang kanyang manggas, na lalong nagpatingkad sa ilusyonaryong itim na kristal. Gamit ang itim na Elm Crystal na ito, hanggat ginugugol ng itim na wildflower ang ilang oras sa pagpapatigas ng katawan nito, makakapag-usad ito ng dalawang maliliit na antas sa maikling panahon, at ang lakas nito ay magiging mas malakas pa. Matapos mapatay ang dalawang Darkvine Magical Beast, isa pang pasukan ang lumitaw sa gitna ng bulwagan. Malinaw na ang bitag sa palapag na ito ay ang dalawang Darkvine Magical Beast na ito. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanila sila magiging kwalipikado na makapasok sa susunod na palapag. Masayang hinangaan ng itim na ligaw na bulaklak ang obsidian crystal ng ilang sandali, pagkatapos ay itinabi ito sa katawan nito. Kapatid na Romal, ngayong patay na sina Sanzo at ang iba pa, tayong dalawa na lang ang natitira. Itutuloy pa ba natin? Tanong ng itim na wildflower, pero pakiramdam niya ay magiging maayos din si Terence. Si Sanzo at ang iba pa ay pabigat lamang. Hindi lang sila walang silbi, kundi hihilahin pa nila siya pababa. Ngayong patay na silang lahat, hindi na niya kailangang mag-ingat sa pagsasaksak nila sa kanya sa likod. Siyempre kailangan nating magpatuloy. Nakarating na tayo sa ganito kalayo, paano tayo susuko kahit nasa kalagitnaan na? Napaawang ang mga labi ni Terence habang sumusulyap sa pasukan kung saan siya nanggaling. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Ituloy na natin. Tuwang-tuwa ang itim na ligaw na bulaklak at gustong hilahin pababa si Terence, ngunit hinayla siya pabalik ni Terence. Ate, huwag kang mag-alala. Lumingon na si Terence pabalik sa direksyon kung saan siya nanggaling, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin sa pasukan. Hindi alam ng itim na ligaw na bulaklak ang nangyayari, at pinigilan siya ni Terence, anong problema? Baka may magandang bagay na hindi mo pa natitikman. Medyo maluwang ang bulwagang ito, at wala nang iba pa kundi ang dalawang maitim na baging na mahiwagang halimaw. Ito ay isang lugar kung saan makikita ng isang tao ang lahat sa isang sulyap. Kaya, ang itim na ligaw na bulaklak ay lumingon na may kalituhan, at wala siyang makitang anumang bagay na sulit pang pagligian. Maaari kayang may mga patibong pa rin siyang hindi pa natutuklasan. Hindi alintana ni Terence ang pagkalito ng itim na wildflower at mahinang nagsalita, kanina ka pa namin sinusundan. Hindi ba't oras na para lumabas at makipagkita sa iyo? May sumusunod ba sa atin? Nabigla ang itim na ligaw na bulaklak, ngunit wala siyang naramdaman. Sino iyon? Habang nagsasalita siya, ang itim na ligaw na bulaklak ay nasa posisyon na ng labanan, handang umatake anumang oras. Gayunpaman, walang dumating, at hindi tumugon si Terence.
Naisip ng itim na ligaw na bulaklak, nagloloko kaya ang nakababatang kapatid na si Romel. Kung may susunod sa kanila, malilin lang ba sila? Wala nang sumagot ngayon. Wala ba talagang tao, o mayroon bang hindi naloko? Sa tingin mo ba hindi ko malalaman ang pag-iral mo dahil lang nagtatago ka sa tunnel? Huwag mo akong piliting hilahin palabas. Gumawa si Terence ng mapangutyang mukha habang sinenyasan siya gamit ang kanyang hintuturo. May lakas ng loob kang sumunod pero wala kang lakas ng loob na lumapit at harapin ako. Lumipas ang 6 o 7 segundo, ngunit wala pa ring gumagalaw. Naisip ng itim na ligaw na bulaklak, hindi ko siya kayang lokohin. Wala naman talagang tao, di ba? Malamig na napaungol si Terence. Marahang tinapik niya ang kanyang mga paa at lumitaw malapit sa pasukan na parang multo. Agad na hinugot ang malademonyo at nananakmal na espada, dala ang isang madilim na liwanag. Bago pa man lumapag ang liwanag ng espada, isang figure ang gumulong at gumapang palabas ng daanan. Bago lumitaw ang taong ito, wala namang kakaiba sa posisyong iyon. Para bang hindi nakikita ang taong ito. Paano ito nangyari? Paano mo ako nahanap? Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim ang nakita niya, gulat na nakatingin kay Terence. Walang dahilan yan. Nagkataon lang na nahulaan mo yan, di ba? Imposibleng matuklasan mo ako. Masyado kang nag-iisip. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Ang isang maliit na ibon na tulad mo ay hindi karapat-dapat na magpakilos ng napakaraming tao para pilitin kang magpakita. Napanganga si Terence sa pandidiri. Mula nang makilala ko si Sanzo at ang iba pa, napansin ko na ang pag-iral mo. Pero, ayokong direktang kaladkarin ka palabas. Isa ka lang maliit na tagasunod. Nagtatago ka lang at hindi gumagawa ng gulo. Wala akong pakialam sa'yo. Wala kang sinasabing kalokohan. Nahulaan mo na siguro ang sekreto ko tapos ngayon nagyayabang ka pa. Namula ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim at sumigaw sa sama ng loob, kung hindi ako naging pabaya, tiyak na hindi mo mahahanap ang posisyon ko. Ha! Masyado mo talagang mataas ang tingin sa sarili mo. Ayokong sayangin ang hininga ko sa'yo. Dahil lumabas ka na, sabihin mo na sa akin ang tungkol sa relasyon mo kay Sanzo at sa iba pa. Kinamot ni Terence ang kanyang baba. Matagal na niyang napansin na may sumusunod sa kanila, pero naisip niya na baka isa itong especially Iya na ipinadala ni Sanzo at ng iba pa. Kung talagang especially Iya siya, matagal na sana siyang tumulong. Hindi sana siya nagtatago sa sulok matapos malipol ang buong hukbo niya. Gayunpaman, kahit hindi siya isang especially Iya na ipinadala ni Sanzo at ng iba pa, malamang na kamag-anak siya nila. Hahaha, sina Sanzo, Sinjen, at Chin Iyang ba ang tinutukoy mo, ang tatlong ugok na iyon? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na lahat sila ay mga payo na inayos ko para galugarin ang berdeng malademonyong banal na libingan para sa akin. Tumawa ng mayabang ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim at sinabing, napakaswerte nila na nakilala kanila kalaunan. Kung hindi dahil sa iyo, mahihirapan sana silang makarating dito. Nakakalungkot na hindi man lang nakarating sa kanilang destinasyon ang tatlong ugok na iyon bago pa man sila magsimulang maglaban. Pagkatapos nilang magpatayan, kayo na ang may kalamangan. Naiintindihan ko. Hinimok mo silang tatlo na magkapit-bisig at makipagsapalaran na maging mga pathfinder mo, para lampasan ang mga balakid para sa iyo, at lumabas sa huling sandali para pumitas ng mga Mailakoten, tama ba? Napaangat ang mga labi ni Terence at naging isang mapang-uyam ng ngiti. Hindi ko lang inaasahan na lilito ang batang Panginoon na ito sa gitna, na tuluyang sisire sa iyong pangarap. Hindi ito maituturing na ganap na walang laman. Bagamat medyo hindi inaasahan ang iyong pagdating, gaya ng sinabi ko kanina lang, dahil lang sa iyo kaya ko nahanap ang lugar na ito ng maayos. Kung wala ka, natatakot ako na hindi ko makapasok sa unang patong. Tumawa ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim at sinabing, nang isama kanila, hindi ko sila pinigilan. Isa itong matalinong hakbang. Ngayong nalaman mo na, dumiretso na tayo sa punto. 7,170. Anong gusto mong sabihin? Bibigyan kita ng pagkakataon. Bilasan mo at sabihin mo sa akin, kung hindi ay baka hindi ka na makapagsalita mamaya. Sabi ni Terence habang sumusulyap sa lagusan na pinanggalingan niya, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Bilasan mo.
Wala na akong masyadong pasensya. Bahagyang nagalit ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim, ngunit pinigilan niya ito, paikliin na natin ang kwento. Hindi madali para sa inyong dalawa na ipagpatuloy ang paggalugad sa berdeng malademonyo at banal na libingan. Bakit hindi tayo magsanib puwersa? Makukuha ninyo ang lahat ng natamo ninyo mula noon at hahatiin natin ng pantay ang mga bagay sa loob, sabi ni Jiang Chen. Hindi nakakatawa ang birong ito. Atin na ang mga nakuha natin dati, natatawang sabi ni Terence, hindi mo na kailangang bilangin pa. Kung tungkol naman sa iba pang mga bagay, tayong dalawa na ang makakakuha nito, kaya bakit ka namin bibigyan ng hati? Sa tingin mo ba talaga ay kaya mong gampanan ang isang mahalagang papel? Huwag kang maging walang utang na loob. Kilala mo ba kung sino ako? Agad na nagalit ang lalaking nakaitim. Sinabi lang ni Terence na isa siyang maliit na bata at inaagaw lang niya ito para sa kagustuhang makasarili, at hindi iyon ang pinupuntirya ni Terence. Alang-alang sa mga kayamanan sa berdeng libingan ng Diablo, nilunok na ng lalaking nakaitim ang kanyang galit. Hindi niya inaasahan na hindi pahahalagahan ng kabilang panig ang kanyang kabaitan. Hindi ito matitiis. Kahit na kaya pa ito ni Tio, hindi naman kaya ni Tia. Hindi ko kailangang malaman kung sino ka. Ang kailangan mo lang malaman na ako ang Panginoon mo. Kung hindi ka kumbinsido, lumapit ka na lang sa akin. Malapit mo nang maiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tiyuhin mo habang buhay. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay nang may nakakailang na ngiti at itinutok ang hintuturo sa lalaki. Tara na. Tumigil ka na sa pag-aatubili. Papatayin kita. Galit na ang lalaking nasa kanghaliang gulang na nakaitim sa pang-aasar ni Terence, at ngayon ay hindi na niya ito matiis. Sumigaw siya at sinugod si Terence. Nang umatake siya, isang malakas na hangin ang umihip sa kanyang mukha. Isa pala itong sinaunang martial art practitioner na nasa tugatog ng intermediate stage ng Golden Elixir Realm. Hindi pangkaraniwan ang kanyang lakas. Kung wala si Terence sa anyong espiritu ng Yuan, baka wala siyang magawa sa lalaki gamit ang kasalukuyan niyang lakas. Mananatiling hindi siya matatalo, at kung gusto niyang patayin ang lalaki, kailangan niyang gamitin ang kanyang trump card. Hahaha, akala ko makapangyarihan ka, pero hanggang dito ka lang pala. Ang lakas ng loob mong magsalita ng mayabang sa harap ko. Nakakatuwa naman. Napagtanto ng lalaki na si Terence ay hindi naman gaanong mas malakas kaysa sa kanya kaya nagsimula siyang umakto ng mayabang. Habang tumatawa siya, lalo niyang nilakasan ang kanyang mga atake, gusto niyang mapabagsak si Terence sa lalong madaling panahon. Plano pa nga niya na huwag munang patayin si Terence sa ngayon, kundi kontrolin ito. Matapos lubusang ma-explore ang berdeng libingan ng demonyong Diyos, papatayin niya si Terence. Tutal, hindi niya alam kung kailan matatapos ang berdeng demonyong libingan. Kung mawawala sa kanya si Terence, baka hindi siya mapilitang umalis sa berdeng demonyong libingan. Lingfa, hanggang kailan mo pa gustong magtago at magbantay? Kung hindi ka lalabas at tutulong, huwag mo nang isipin pang makakuha ng kahit anong magandang bagay mamaya. Ayaw ni Terence na makipaglaban hanggang kamatayan sa lalaking nasa katanghaliang gulang, kaya gusto na lang niyang panatilihin ang sitwasyon. Pagkatapos ay sumigaw siya patungo sa lagusan, kung ayaw mong gumamit ng anumang lakas, huwag kang masa na uupo at magtamasa ng bunga ng paghihirap ng iba. Nasa iyo kung gusto mong magpanggap na hindi mo ako narinig. Biglang tumalon ang puso ng lalaking nakaitim at nasa katanghaliang gulang. Nang sabihin ni Terence na hindi siya ang target, hindi niya ito masyadong inisip dahil sigurado siyang walang tao sa likuran niya, kaya inakala niyang nagbibiro lang si Terence. Pero ang mga kilos ni Terence ay nagpaalinlangan sa lalaki, mayroon kayang tunay na tao sa likuran niya. Sino kaya ito? Bakit hindi ko man lang napansin? O isa lamang itong panlilinlang ng batang nasa harap niya para maagaw ang atensyon niya. Gulong-gulo ang isip ng lalaking nasa katanghaliang gulang, pero sa sumunod na sandali, alam niyang hindi nagbibiro si Terence. May lumalabas talaga mula sa tunnel. Napansin siya ni Lingfa at ngumiti ng alanganin, sa totoo lang, dumaan lang ako. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko yan? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Tinaas ni Terence ang isang kilay at tumingin kay Lingfa ng may ngiti.
Wala akong pakialam kung maniwala ka sa akin o hindi, ako ang bahala. Nagkibit balikat si Lingfa. Gayunpaman, ang lugar na ito ay lubhang kawili-wili kaya tiyak na hindi niya ito maaaring palampasin. Kaya nagpa siya akong manatili at tumulong. Siya nga pala, paano mo nalaman na nasa likuran mo ako? Tiwala si Lingfa sa kanyang kakayahang magpanggap, hindi niya inakalang mapapansin siya ni Terence. Bukod pa riyan, may kalasag sa harap niya, kaya hindi niya maiwasang magtanong dahil sa kuryosidad. Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka kahit alam mong nasa likuran ka namin? Napakasimple lang naman ang bagay na yun, tapos ang lakas ng loob mong magtanong sa akin. Gumamit si Terence ng isang tanong para sagutin, at hindi ito maintindihan ni Lingfa. Casual lang tayong nag-uusap, anong problema? Sabihin mo nga sa akin, kailan mo natuklasan ang mga bakas ko? Dapat mong malaman na sinadya kong iwan ang buntot na ito para iligaw ka. Hindi ko inaasahan na mahahanap mo pa rin ako. Sumulyap si Lingfa sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim at sinabi sa mahinahong tono, kung alam ko lang na mangyayari ito, pinatay ko na sana siya kanina pa. Medyo natigilan din si Black Wildflower, akala niya nagbibiro lang si Terence, pero buntot pala talaga niya. Ang mas hindi inaasahan ay may isa pang buntot sa likod ng buntot na ito, at ito ay isang pamilyar na tao, si Lingfa. Hindi maintindihan ng itim na ligaw na bulaklak kung paano nalaman ni Terence na may mga taong sumusunod sa kanya. Matalas din ang kanyang mga pandama, ngunit wala pa rin siyang napansin. Kung palihim siyang aatakihin ng taong sumusunod sa kanya, malamang ay hindi niya malalaman kung paano siya namatay. Isa pa, bakit sila sinundan ni Lingfa kahit sa dilim imbes na makipagkita sa kanila ng hayagan? Malinaw na isa siyang kasama na naglakbay ng magkasama. Ano ba ang ginagawa nila? Ano ba ang ginagawa nila? Hindi alam ni Terence kung ano ang tumatakbo sa isip ng itim na Wildflower. Ginamit niya ang kanyang mga micro-step na paro-paro para harapin ang lalaking nasa katahaliang gulang at nagkaroon ng oras para makipag-usap kay Lingfa. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Bilasan mo at harapin mo ang lalaking ito. Kung hindi, wala kang mapapala sa magagandang bagay sa ibaba. Sige. Gusto ko ring igalaw ang mga kalamnan at buto ko. Natatakot lang ako na baka hindi man lang may galaw ng maliit na buntot na ito ang mga kalamnan ko. Tumawa si Lingfa. Galit na galit ang lalaking nakaitim na roba, ngunit mayroon ding kaunting takot sa kanyang puso. Nakasunod si Lingfa sa likuran niya ng hindi natutuklasan, kaya malinaw na isa siyang makapangyarihang martial artist. Sa kabilang banda, tila mas mahina si Terence, ngunit isa rin siyang mahirap na kalaban. Naroon din ang itim na ligaw na bulaklak sa gilid, at tila wala silang makukuhang kalamangan ngayon. Kaya, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim na damit ay nag-iisip na kung dapat ba silang umatras muna. Sa kasamaang palad, hindi siya binigyan ni Lingfa ng oras para gawin iyon. Umatake siya kaagad pagkatapos niyang magsalita. Hindi rin umatras si Terence. Itinigil niya ang pangunahing atake at nagpahinga para makipag-ugnayan kay Lingfa. Sa pagtutulungan nilang dalawa, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim ay tuluyang napigilan. Halos wala na siyang lakas para lumaban. Matapos ang ilang galaw, agad siyang tinamaan ng sunod-sunod na malalakas na suntok at nawala ng malay dahil kay Lingfa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.